Sa Switzerland, tumatakbo si Carol sa kagubatan habang bitbit ang mga brilyante na ninakaw niya. Ang kanyang kaibigan na si Alex ay naghihintay sa malapit na may dalang mga armas kung sakaling may mangyari, ngunit nawala siya sa focus nang tawagan siya ng kasintahan niya upang makipaghiwalay sa kanya. Pinagalitan siya ni Carol dahil maaaring maligaw siya kung walang gabay, kaya ibinaba ni Alex ang tawag bago siya bumalik sa pagbibigay ng direksyon kay Carol. Sa sandaling muli silang nagkita, lumayo sila sa pamamagitan ng pagmamaneho ng four-wheeler sa kagubatan. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng maraming drone at nagpaputok, kaya nagsimula ang habulan. Nagmamaneho si Alex ng mabilis hanggat kaya niya habang umiiwas sa mga bala, ngunit walang paraan upang makatakas dito kung hindi sila lalaban. Si Carol ang pumalit sa manibela habang si Alex ay lumipat sa likurang upuan, kung saan kinuha niya ang kanyang baril at nagpaputok din. Gayunpaman, dahil nagagalit pa rin siya tungkol sa kanyang kasintahan ay hindi tumatama ang kanyang pagbaril at ang four-wheeler ay nakaranas ng ilang pinsala mula sa pag-atake ng mga drone. Nang paalalahanan ni Carol ang kanyang kaibigan na mag-focus, naglabas si Alex ng mas malaking baril at nagawang ibagsak ang bawat drone ng paisa-isa. Ipinagdiwang ng mga babae ang kanilang pagtakas, ngunit kalaunan ay huminto sa pag-andar ang four-wheeler dahil tumutulo ang tangke ng gas. Sa sandaling iniwan nila ito, lumitaw ang isang bagong drone at pinaputokan ito na naging sanhi ng pagsabog ng sasakyan. Ginamit ni Alex ang nagresultang usok bilang takip at binaril din ng drone. Pagkatapos, pumunta ang mga babae sa isang lugar sa bundok kung saan nagtago sila ng basket na may mga merienda. Isa pang drone ang nakahanap sa kanila sa lugar na iyon at mabilis din itong binaril ni Alex. Pagkatapos ng kanilang pahinga, tumalon sila sa bundok at lumipad gamit ang mga espesyal na suot na nagbibigay daan sa kanila upang tamasahin ang tanawin hanggang sa mahulog sila sa tubig. Maya-maya sa Paris, nalaman ni Carol na siya ay 6 na linggong buntis. Hindi siya gumamit ng proteksyon habang nakikipag-intimate dahil sinabihan siya ng isang surgeon na hindi siya mabubuntis, ngunit nagkamali siya. May ilang linggo si Carol para magpas siya kung gusto niyang buhayin ng sanggol at dahil ito ay napakamaselan na pagbubuntis, kakailanganin niya ng kapayapaan. Sa gabi, pumasok si Carol sa isang gusali upang makipagkita sa ilang mga kriminal habang si Alex ay nakatagong backup. Ibinigay ni Carol ang mga brilyante sa mga lalaki na kumumpirmang totoo ang mga ito bago ipinahayag na ipinadala nila ang bayad sa amo ni Carol. Iginiit ng dismayadong Carol na hindi iyon ang kanilang napagkasundoan, kaya tinawag ng kriminal ang kanyang aso at binantaan na hahayaan itong atakihin siya. Agad na pinalabas ni Alex ang kanyang laser sa dibdib ng lalaki kaya binitawan ng mga lalaki si Carol. Pagkatapos, sinabi ni Carol kay Alex na pagod na siya sa lahat ng panganib at sa mga masasamang tao, kaya gusto niyang umalis sa buhay kriminal. Sa una ay nag-alangan si Alex ngunit pumayag na gawin ito. Kinabukasan, pumunta ang dalawa sa isang sinehan upang makipagkita sa kanilang amo, ang makapangyarihang kriminal na kilala bilang Godmother. Nang sabihin sa kanya ni na Carol at Alex na gusto na nilang huminto, tumawa si Godmother at ipinaalala sa kanila na walang humihinto sa negosyong ito. Ang bawat taong nagtangkang talikuran si Godmother ay namatay. Determinado na huminto pa rin, nagpa siya ang dalawa na manirahan sa kagubatan para hindi sila mahanap ni Godmother. Sa una, mukhang napapalibutan sila ng mga puno lamang, ngunit gumamit si Carol ng scanner sa kanyang mata upang makita ang isang nakatagong pinto na magdadala sa kanila sa kanilang bagong tahanan. Nang gabing iyon, masaya silang nag-usap ng mga ideya para sa hinaharap at sumasayaw sa lumang musika. Nang maglaon, nang makatulog ang mga babae, ang kanilang alagang kuneho ay nakatakas sa kakahuyan at ang ingay ay gumising sa kanila bago sila pinagbabaril ng mga asasin ni Godmother sa bahay. Bulletproof ang mga dingding, kaya sa ngayon, ligtas ang mga babae, ngunit nag-aalala si Alex dahil gumagalaw ang mga putok upang sundan siya, ibig sabihin, gusto nila siyang patayin. Sa kalaunan, huminto ang pagbaril at bumalik ang kuneho sa bahay na nagbigay sa lokasyon ng pinto ng alagang hayop. Inilagay ng asasin ang kanyang baril sa butas at muling nagpaputok, sinira ang maraming bagay at kagamitan, ngunit hindi natamaan ang mga babae dahil nagtago sila. Sa kasamaang palad, napatay ang kuneho at kumapit si Alex sa katawan nito habang nanunumpan ng paghihiganti. Maya-maya, sa isang restaurant, nakipagkita si Carol kay Godmother na nagpapatunay na si Alex lang ang tinutugis ng mga asasin. Pagkatapos ay inutusan ni Godmother ang kanyang tauhan na itutok ang baril sa kusinero at pinagbantaan siyang papatayin ito kung hindi gagawin ni Carol ang isang huling trabaho. Walang pagpipilian si Carol kundi ang pumayag, ngunit humingi siya ng $2 milyong para makapagretiro siya ng tuluyan. Ang misyon ay kailangan nilang magnakaw ng isang bagay sa isla ng Corsica at si Carol ang mamamahala sa pag-ipon ng kanyang koponan.
Pagkatapos, pumunta sina Carol at Alex upang makita ang master planner na si Abner upang planuhin ang pagnanakaw. Ang kanilang layunin ay magnakaw ng sikat na painting na ilalagay para sa exhibition sa isang kumbento. Wala silang mapa ng lugar, kaya kailangan muna nilang nakawin ang mga blueprint. Ibinigay sa kanila ni Abner ang mga pangalan ng supplier ng armas at driver para sa pagtakas dahil ayaw na ni Carol na magmaneho si Alex pagkatapos ng malaking insidente sa Poland. Sunod, bumisita ang dalawa sa karerahan ng sasakyan kung saan ang race driver na si Sam ay sinisigawan ng kanyang teammate dahil sa di umano'y pagsira sa kotse. Ninakaw ng dismayadong Sam ang sasakyan at nagsimulang magmaneho sa paligid ng track sa napakataas na bilis na nagpapakita ng kamanghamanghang talento at nagpapatunay na nakadepende ito sa kahusayan ng driver at hindi issue sa kotse. Nang tapos na siya, pinalayas siya ng galit na teammate niya at hinubad ni Sam ang kanyang jumpsuit sa harap ng lahat. Pagkatapos, inanyayahan ni na Carol at Alex si Sam na mananghalian at hiniling sa kanya na sumali sa kanilang misyon, ipinaliwanag na hahatiin nila ang pera ng pantay-pantay. Ayaw ni Alex na palitan siya bilang driver at pinananatili ang masamang ugali kaya muntik nang umalis si Sam, ngunit pinakalma ni Carol ang lahat at nakumbinsi si Sam na sumama sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, sumakay ng ship ang tatlong babae patungo sa isla at nakita ang napakagandang bahay na kanilang tutuluyan. Pagkatapos magayos, pinuntahan ng grupo si Clarence na nagtatago sa isang grocery store bilang pagbabalat kayo para sa kanyang negosyong pagbebenta ng ilegal na armas. Habang ibinibigay ni Clarence sa kanila ang lahat ng armas na kailangan nila, hindi mapigilan ni Alex na magkaroon ng crush sa lalaki at makipag-flirt sa kanya. Dahil hindi pa nakakagamit ng sandata si Sam, sunod na pinuntahan ng grupo ang isang bakanteng lugar para turuan siya ni Carol kung paano bumaril. Nang gabing iyon, napansin ni Alex na hindi na umiinom si Carol at kinailangang gumawa ng dahilan si Carol dahil inililihim niya ang kanyang pagbubuntis. Sa kalagitnaan ng gabi, naglilihi si Carol, kaya nagsimula siyang kumain ng kung ano-anong pagkain mula sa refrigerator. Nahuli siya ni Alex at ipinagpalagay na si Carol ay dumadaan sa menopause. Kinaumagahan, tinanong ni Sam si Carol kung paano niya nakilala si Alex. Maraming taon na ang nakalilipas, noong teenager pa si Alex, tumakas siya sa kanyang pamilya tulad ng ginawa ni Carol sa parehong edad. Nagkakilala sila sa Amsterdam noong si Carol ay gumagawa ng diamond heist at naisip na si Alex ang magiging perpektong teammate para sa trabaho. Pagkatapos ng almusal, sinanay ni na Alex at Carol si Sam tulad ng pagtakbo, paglangoy, at higit pang pagsasanay sa pagbaril. Ganito ang nakagawian nila sa mga sumunod na araw habang hinihintay nilang dumating ang painting sa kumbento. Gayunpaman, nagpapahinga din sila upang bisitahin ang lokal na pamilihan o pumunta sa bar. Isang hapon, habang nag-iisa siya, tinawagan ni Carol ang kanyang doktor at sinabi sa kanya na bubuhayin niya ang sanggol. Sa gabi, hindi sinasadyang nagkamali si Carol sa hapunan at ang hormone ng pagbubuntis ay naging sanhi ng kanyang pag-iyak. Tiniyak sa kanya ni Alex na ito ay isang hangal na pagkakamali at kinain ang lahat. Pagkatapos, inanunsyo ni Carol na si Sam at Alex ang magnanakaw sa mga blueprint nang hindi siya kasama dahil gusto niyang matuto silang magkasundo. Kinabukasan, pumunta si Sam sa renovation company habang si Alex ay nananatiling nakatago sa isa pang gusali para magbigay ng cover. Dahil walang security, madali para kay Sam na pumasok sa opisina at i-hack ang computer gamit ang kanyang cellphone. Matagumpay niyang nakuha ang mga print at nag-relax, ngunit bigla siyang binalaan ni Alex na may darating. Kinabahan si Sam, ngunit sinabihan siya ni Alex na huwag mag-alala bago binaril ang lahat ng empleyado ng tranquilizer darts. Nang malapit nang umalis si Sam, isang empleyado ang nagpahayag na siya ay gising pa at hindi niya mapigilan na matulala sa takot, kaya ini-activate ng lalaki ang alarm. Pagkatapos ay binaril siya ni Alex ng pangalawang dart para makalabas si Sam nang walang problema. Parehong sumakay ang mga babae sa motor, at si Sam ay nagsimulang magmaneho ng napakabilis bilang paghihiganti dahil hindi siya tinulungan ni Alex ng mas maaga. Sa loob lamang ng 5 minuto, nakabalik na sila sa bahay at itinulak ni Alex si Sam sa pool. Sa gabi, pumunta ang mga babae sa isang festival at si Sam ay nagsaya sa pagsasayaw habang si Alex ay nakipaghalikan kay Clarence. May isang babaeng interesado kay Sam na sinubukang halikan siya, ngunit itinulak siya ni Sam. Pagkatapos, sa pribado, sinabi ni Sam kay Carol na namatay ang kanyang asawa at namimiss pa rin niya ito, kaya ipinangako ni Carol na narito ang kanyang mga bagong kaibigan para sa kanya. Di nagtagal, nakahanap sina Alex at Clarence ng isang silid upang makapag-intimate. Ngunit nagambala sila ng isang lalaki na humihiling na sumali sa kanila. Interesado si Alex at kinumbinsi niya si Clarence na subukan. Ngunit nang nasa kalagitnaan na sila ng halikan, sinuntok ng estranghero si Clarence para matumba siya.
Nang subukang lumaban ni Alex, madali siyang dinaig ng lalaki at inihagis siya sa kama para sakalin siya. Gayunpaman, hindi sumuko si Alex at sinaktan siya hanggang sa siya ay yumuko, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahahabang kuko upang mapunit ang ilang balat mula sa kanyang ulo. Habang nagsisimula ang fireworks ng festival sa labas, patuloy na naglalaban si Alex at ang lalaki. Sinuntok siya ng ilang beses, ngunit itinapon niya pabalik ang lalaki sa pamamagitan ng pagsipa sa singit at hinahampas siya ng pinakamalapit na bagay na maaari niyang makuha. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang sapatos bago binasag ang ilang mga baso sa sahig na sinundan ng salamin. Pareho silang humawak ng basag na piraso para lumaban, ngunit halos hindi makagalaw ang lalaki dahil nakayapak siya. Sa umaga, itinapon ni na Alex at Clarence ang bangkay ng lalaki sa dagat. Pagkatapos ay ipinahayag ni Clarence na mayroon siyang pabuya sa kanyang ulo ngunit hindi niya naisip na hahabulin siya ng mga ito sa isang isla, kaya humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsasabi kay Alex. Ginugol ng dalawa ang araw sa isang bangka na nag-iibigan at tinatamasa ang tanawin. Ibinahagi rin ni Clarence ang ilang mga kwento tungkol sa mga kriminal na kilala niya. Samantala, binisita ni Godmother si Carol sa bahay at inamin na gusto niyang ipalit si Alex kay Sam, ngunit tumanggi si Carol na makipaghiwalay sa kanyang matalik na kaibigan. Pag-uwi ni Alex ay ipinaliwanag niya na ang mga kwento ni Clarence ay nagbigay daan sa kanya na mahanap ang mga asasin na pumatay sa kanyang kuneho. Ang koponan ay pumunta sa bayan at si Alex ay nagtago bilang sniper gaya ng dati. Nilapitan ni na Carol at Sam ang mga asasin sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga mananayaw na nakakita ng kanilang ad para sa isang palabas. Nagsimula silang sumayaw para makuha ang kanilang atensyon at dahil hindi maalis ng mga lalaki ang kanilang mga mata sa kanila, madali para kay Alex na patayin sila isa-isa. Dahil kinabukasan ng malaking araw, ginugol ng mga kababaihan ang natitirang bahagi ng araw sa pagsasaya at pakikipag-bonding. Sa kanilang pagbabalik, nagpasya si Carol na sa wakas ay ibunyag na siya ay buntis. Gulat na gulat ang mga kaibigan niya pero sinuportahan nila siya. Pagkatapos, nakipagkita sila kay Abner para tapusin ang plano. Sasalakay sila kinabukasan ng gabi dahil may napakahalagang taunang karera ng kabayo na magtutuon ng atensyon ng mga bantay sa telebisyon. Ang painting ay nasa itaas na palapag, kaya sina Carol at Alex ay gagawa ng lihim na lagusan upang makalabas. Maghihintay si Sam sa kotse para sa pagtakas at si Abner, kasama ang kanyang matandang kasintahan, ay mamamahala sa isang food truck na magbibigay daan sa kanya na may lapit ang mga babae sa kumbento nang walang hinala. Kinabukasan, ipinarada ni Abner ang truck malapit sa kumbento nang walang problema. Nagtago sina Carol at Alex sa loob ng mga estatwa na ipinadala sa kumbento bilang mga regalo. Pagdating sa loob, hinihintay ng mga babae ang hudyat ni Abner, ngunit hindi niya sinasadyang nahulog ang earpiece sa sauce na ginagawa niya. Pagod nang maghintay, sinira ng mga babae ang mga rebulto para lumabas. Ang masaklap pa, isang malaking TV crew ang dumating sa lugar. Lumalabas na kukunan nila ang isang music video para sa sikat na musikero sa kumbento ngayong gabi. Ngayon, si Abner at ang kanyang kasintahan ay napapaligiran ng mga trabahador na bumibili ng pagkain at wala silang ibang pagpipilian kundi ang magluto upang mapanatili ang kanilang pagbabalat kayo. Kailangan ding gumalaw ni Sam para maiwasang lumitaw sa camera at ngayon ay hindi na siya malapit sa gusali. Samantala, hinanap ni Alex ang security team at mabilis na pinatulog silang lahat gamit ang tranquilizer darts na nagpabagsak din sa isang lalaking humahabol kay Carol. Pagkatapos ay sumakay ang dalawa sa elevator at sinubukang kausapin si Sam, ngunit kinailangan nilang manatiling tahimik nang pumasok din ang dalawang crew. Nang makarating sila sa susunod na palapag, nakita nilang puno ito ng mga manggagawa, ngunit tumanggi si Carol na umatras na nagsasabing maaari silang maging isang diversion. May dalawang gwardiya sa hagdan, kaya agad nilang sinimulan ng pagbugbog sa kanilang dalawa hanggang sa mawalan sila ng malay. Habang itinatago ni Alex ang mga katawan, hinak ni Carol ang sistema ng alarma para patayin ito. Nang may dumating na isang manggagawa, kinailangan din siyang patumbahin ni Alex. Pagkatapos ay sinimulan ni Carol ang pag-alis sa painting, bagamat wala na siya sa dilim dahil ang mga crew ay naglagay ng napakatingkad na mga ilaw. Sa sandaling iyon, pumasok ang isa pang crew member upang tingnan ang exhibition at nagpanggap si Carol na gumagawa siya ng ilang dekorasyon para sa video. Naniwala ang lalaki sa kanya at patuloy na nakipag-usap habang tinatanggal ni Carol ang painting. Sa kabutihang palad, sa kalaunan ay umalis siya at ang mga kababaihan ay nakalabas sa kumbento dala ang painting nang walang dagdag na problema. Kinabukasan, ipinagdiwang ng koponan ang kanilang tagumpay. Gumugol si Carol ng ilang sandali upang gumawa ng lihim na tawag upang ayusin ang isang espesyal na plano.
Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Alex na aalis ng bansa si Clarence ng mag-isa at ginawa ni Carol ang lahat upang i-comfort siya. Maya-maya sa Paris, pinuntahan ni Carol si Godmother habang naghihintay sina Sam at Alex sa kanilang karaniwang posisyon. Matapos ibigay ni Carol ang painting, hiniling sa kanya ni Godmother na makipag-usap ng pribado at dinala siya sa ibang silid. Alam niyang walang makikita si Alex mula sa anggulong iyon. Inanunsyo niya na hindi niya hahayaang magretiro si Carol at nagbanta na papatayin ang kanyang mga mahal sa buhay kung hindi siya susunod, ngunit walang pakialam si Carol at binanggit niya ng malakas ang kanyang mga coordinate para makabaril pa rin si Alex. Agad na bumagsak ang bodyguard at tinawag ni Godmother na baliw si Carol bago siya nabaril hanggang mamatay din. Agad na nagsimulang pumasok ang gang ni Godmother sa gusali, kaya sinimulan silang barilin ni Alex ng mabilis hanggat maaari habang kinukwento ni Carol ang araw na nagkita sila. Dumating din ang mga pulis at sinabihan si Sam na umalis. Sinabi ni Carol kay Alex kung gaano siya kahalaga na nagpaiyak sa kanya. Inamin din niya na pumunta siya sa pulong na ito na alam niyang hindi siya makakalabas. Matapos patayin ng isang papasok na gangster, sinabihan ni Carol si Alex na umalis nang wala siya, magsimula ng bago at mas ligtas na buhay. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis at itinaas ni Carol ang kanyang baril, kaya walang nagawa si Alex kundi panoorin ang pagbaril sa kanyang matalik na kaibigan. Narinig ni Sam ang mga pulis na nag-uusap tungkol sa isang sniper at sinabihan ng nakatulalang Alex na tumakbo. Tinulungan ng may-ari ng apartment si Alex na matauhan at nagsimula siyang tumakbo, ngunit ang mga pulis ay nasa harap ng pintuan at hindi siya makahanap ng ibang daan palabas. Habang pinapanood ang katawan ni Carol na dinadala palayo, ginabayan ni Sam si Alex sa tamang silid bago nagmaneho palayo. Ngayon ay naabot na ni Alex ang bubong at nakapagtago sa mga pulis. Makalipas ang 4 na taon, binisita ni Sam si Alex sa kanyang tahanan sa kanayunan. Hindi pinapansin ni Alex ang kanyang mga tawag sa lahat ng mga taon na ito, ngunit inanyayahan pa rin siya. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Sam si Alex na magbakasyon kasama siya para sa isang maliit na sorpresa. Maya-maya, dumating ang mga babae sa disyerto at laking gulat ni Alex nang matuklasan na buhay si Carol, kasama ang isang napaka-cute na batang babae. Ang mga pulis ay isang espesyal na koponan na kanyang inupahan upang pekiin ang kanyang kamatayan. Ang 3 babae ay nagkaroon ng napaka-emosyonal na muling pagkikita at nagsimulang magsaya sa kanilang bagong buhay na magkasama. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.